Sound check po. Rinig po ba? Yes po. Yes po. Wow. Hindi ko expected marami magjo-join. Wait lang po natin saglit konti yung iba. Mga nagjo-join pa. And welcome po. Welcome. Joining pa. Ayan, siguro while waiting for the others, may nakita ko nasa waiting room pa pero entering na din. Siguro short background or intro lang. Why we have yung free group natin, how it started, and also encouraging you kung ano, like collaboration dun sa group para mas matulungan ko kayo better if you're really interested to learn Amazon PPC. So it started actually nung last year. Active lang ako nagpo-post active lang ako nagpo-post dun sa FB group ng Amazon PPC Philippines. I'm not sure kung meron ba ditong member nun. So chat lang kayo, type lang kayo kung member din kayo nun. Nagsasagot lang ako doon actually initially. And just so happen na maraming nag-PPM, nag-ask ng help. Iba-iba siya eh. Merong like super beginner, like wala talagang alam sa PPC, mag-venture pa lang. Meron naman mga PPC managers na and they're looking for someone na can help them strategize, analyze their data better. So, ang dami nun, sobrang dami. So, naisip ko para i-compile na lang sa isang group. And then, up to date, ang dami pa rin nag-join sa group. Also, medyo naging active din ako last year sa Reddit. I'm sure marami ditong nasa Zoom na to na nakita yung mga sagot ko sa Reddit before. Kahit matagal na siya, dami pa rin nag-message about it. So, really thankful sa inyo, sa community na na-appreciate nyo din yung help na binibigay ko. And, ayun. Ayun, may nag-join pa. Admit natin. And, nagawa yung group. So, nilagay ko yung guides, yung Google Sheet. Meron tayong free Google Sheet sa FB group natin. So, kung hindi nyo pa yung nakita, I suggest you have to check it. Ayun, si Sir RV. Thank you. Galing Reddit. Alright. Check nyo yung guide. Meron din doon link papunta sa free Amazon advertising certification. So if you're looking for fundamentals like foundation about Amazon PPC, better check that out. Make sure na makapag-take kayo ng certification from Amazon mismo. Kasi at the end of the day, yung mga clients sa US, like North America, Europe, they will, nakikita nila, alam nila yan na merong certification si Amazon and that yung certification na yon is accept. Ayan. Yung certification na yun
pwede rin siya ilagay sa LinkedIn. Okay, sa LinkedIn ninyo as added certification. Tapos, after that, pag natapos nyo yun, balikan nyo yung Google Sheet, tignan nyo dun yung ano yung like steps, basic steps, process nung paano magsimula sa Amazon PPC, ano yung mga scenarios, ano yung mga definition of terms, um, at ma-familiarize kayo dun sa ah, mga kailangan nyo intindihin na metrics, yan, sa Amazon. So, teka, i-ano ko lang i-up ko lang ulit yung link ka. Control. Ay, alright. Admit, yan. Meron ulit. Admit natin yan. Welcome po ulit sa mga bagong pasok. Yan. So, sa mga nauna na po nandito, no, if you have questions, pwede nyo pong i-chat. Kung open naman po kayo, like gusto nyong mag-open ng mic, pwede naman. Siguro, what we'll do is, we'll start with, answering muna yung mga questions ninyo. I mean, pwedeng basic, pwedeng advanced, just like disclaimer sa lahat na wag po tayo magbabanggit ng mga wag po tayo magbabanggit ng mga account name. Yan, para like privacy agreement nyo din sa client nyo yun, non-disclosure. Para safe tayo, no? And then, sa mga beginners, mga nag-undergo ng mga ibang courses sa Amazon PPC, to be respectful sa kanila, wag din po natin bagitin yung kung anong paid course yung enrollan nyo, tapos kung may negative experience kayo about it, wag na lang natin banggitin yung pangalan. So if you have a negative experience and need help, okay lang naman magtanong about it, clarification, things like that. But wag po tayong mag-name drop para for the sake of um, peace sa lahat. And di rin naman ako, I don't want to have bad blood sa kanila. And what I want is for me to be able to help everyone na nasa Amazon PPC, kung ano man kung nasang stage ba kayo ng Amazon PPC, ng challenge sa journey nyo ng Amazon PPC, ano yung mga challenges. So yun. Ayan, thank you. May mga bagong pasok pa ulit. Thank you for joining. So we are 16, no? So medyo kinakabahan ako. Medyo, ayan, may mga papasok pa. Ayan, so kung may questions po kayo or like, may gusto mag-open ng mic, walang problema, just like react, raise your hand so I can call you. Uh, so yun nga, while we're waiting, sige, pwede nyo muna pag-isipan. Etong webinar na to is actually like Q&A freestyle webinar. But for the sake of others, it will be recorded. It's recorded and i-upload natin, no, sa channel ko para pwede nilang balikan. So, pwede nyo rin balikan ito. Ayun nga, may mga ibang nag-message sa akin, like ito privately, na may mga account silang gustong i-discuss. So, I suggest if you're going to share screen, I mean, mas maganda mag-share screen kayo. Pero, wag nyo nang i-share screen yung live account. Take a screenshot na lang ng live account. Tapos, blur nyo yung account name, blur nyo yung kung ano yung mga identifiable doon, like campaign name, kung yung campaign naming nyo is madali ma-identify, blur it or cover it. So that way, when you share screen, kahit screenshot na lang, but let's do an analysis of that screenshot. So pwede yun. Okay? Para protected both ikaw at yung client mo. Kasi pag na-upload to sa YouTube, tas may nakakita na, oh, si ganito is an Amazon PPC manager of this company, pero publicly sharing yung natin, negative yun sa inyo. So,
para safe kayo. Okay? And at the same time, you'll be able to ask strategic questions din. Um, Ayan. So, ayan, may nagtanong sa chat. Yes. Recorded. Okay. Sige, si Sir Edward, may question po kayo? Hi, Sige. good evening po. I'm currently working as a product researcher for a startup Amazon seller, and in 3 months we are venturing into wholesale. So, ano yung maitutulong ng PPC if existing na sa Amazon yung mga binebenta namin? And may plano kasi siya na kami na yung gagawa ng listings in the future. So, doon ko palang nakikita yung value kasi ng PPC. Kaya ina-advance ko ng aralin before pa dumating yung July para mag-wholesale na kami. And ako na yung gagawa kasi ng mga listings. Okay, sir. Thank you sa question po, no. So, kung tama yung pagkakaintindi ko, nasa PR po kayo ngayon and trying to venture into PPC. Yung existing client nyo is, I'm assuming, ano siya, parang reseller siya ng maraming type of products, iba-ibang brands. Tama, Yes po. ganun ba? Okay. Apo. Tapos, yung sinasabi nyo po na magkakaroon kayo ng sariling listing, is it like, magba-brand registry na ba kayo, sariling product nyo na to? Actually, may mga bundles na gagawin and inaaral ko pa yung rules about bundling. Pero yung Oo. gusto niya kasi is magkaroon kami ng uh, direct contact with the wholesalers and magkaroon ng as much as possible exclusive listings, Okay. especially those na mga brands na wala sa Amazon kasi some brands hindi talaga nag-a-Amazon or talagang hindi lang ma-meet yung requirement na ano. Pero Ah, yun, inisip ko kasi yung PPC, ano yung maitutulong niya once na ako na yung mag-handle as account manager. mhm. Yep. Yun. So sa mga reseller kasi, I mean, depende to kung ma-approve pa kayo ng brand registry. Pero let's say hindi kayo ma-approve for brand registry, um, having the license dun sa mga products na yun. Kahit reseller ka, pwede kang mag-Amazon PPC pero limited ka lang sa sponsored products. Okay, the downside of it is that yung buy box percentage, so ito medyo technical sa mga nito, I'm not sure, kasi meron dito mga newbie, meron ano talaga, pero just um, learn from this din, kasi eventually, pag nagkaroon kayo ng mga clients na makakatulong din siya. So, PPC will be able to help you drive traffic sa listings eh. So, for sponsored products, pwede siya kahit reseller ka or kahit like anyone na as long as hindi siya yung used products. So, may mga, I mean, merong mga iba pang mga category na prohibited din sa sponsored products. Pero, I'm sure, makikita nyo naman yun kung yung category ng product nyo is prohibited. So, as long as hindi ka magpo-fall under those categories, pwede ka mag-PPC kahit hindi sa yung brand. Ang problem lang doon is uh, kapag kapag yung product mo is reseller ka lang, hindi 100% yung buy box na sa'yo. So why is this a problem? Kasi yung PPC ng sponsored products, kapag wala sa yung buy box, hindi siya mag-deliver. Automatically magsa-stop ang sponsored products. So kapag problematic yung buy box mo, minsan ka lang ikaw yung may buy box. Hindi, baga, konti lang yung magiging performance ng PPC side. Ganon siya. For the benefit of everyone, yung buy box po is, think of it like dito sa atin, di ba, pag nag-Shopee ka or Lazada, tayo kasi nakakapag-add to cart kagad, di ba, ng mga products. Kahit kanino, kahit sino pang seller. Sa Amazon kasi hindi gano'n. So, kapag may ganitong product, hindi lahat may eligible na bilan mo sila. Yung seller, kunwari ikaw yung seller, may other sellers pa na nagbebenta ng ganong product. Minsan, sa kanila mapupunta yung add to cart button, minsan sa'yo. So, kapag marami kayo na nagbebenta ng product na yon as resellers, nag-aagawan kayo sa buy box. So, ganon siya. Yung buy box, kumbaga hindi guaranteed na porket nag-list ka ng product, pwede ka na ma-add to cart kagad. Hindi. Merong mga criteria si Amazon na para maging eligible ka,
to have a featured offer, which is yung kung magkano yung offer mo nung product mo, and then dun ka lang magkakaroon ng add to cart button. Kapag wala kang add to cart button, um, i-suggest ni Amazon na yung ibang seller ka bumili for that same product. So yun yung magiging problem nun. Ngayon, kung let's say may sponsored brands ka, sponsored brand ka na campaign, ito yung mga advertising sa Amazon na nasa headline, ganyan. Kahit wala sa iyo yung buy box, magde-deliver siya. So yun yung pangit dito sa sponsored brand na kailangan manually mo siyang turn off kapag may problema ka sa buy box. So ang ginagawa ako, personally, ang ginagawa ko kapag ang buy box is may problema, I make sure na sponsored products lang muna ang ads ko para mawala man sa akin yung buy box during the day, kaya ko siyang automatically magsa-stop siya ng delivery. So going back to the question ni Sir Edward, paano makakatulong PPC? Definitely driving traffic. Ngayon, kung nire-resell nyo is a big brand na wala pa sa Amazon, pero sa outside of Amazon, kilala na siya, there could be potential traffic from the branded terms ng brand na yon na pwede mong daanin sa keyword research. So kung nasa PR ka, I'm assuming may access ka sa Kipa siguro. Pwede ka dun mag-search ano yung mga keywords na lumalabas for that brand. Kaya nga na-identify mo siya as potential product to list on Amazon kasi meron nga siyang potential, di ba? So, I do think that you have to check yung branded search kung meron. Kung wala, yung mga non-branded terms as well. Ayun po. Makakatulong siya, sir. So, kung may additional questions ka for the follow-up, feel free po to open your mic po. So far, wala po. Thank you for the detailed explanation. Okay, sige. Thank you. How about po sa others, sa mga bagong pasok po, again, inopen ko po yung mic or chat. Pwede po kayong mag-chat kung may question kayo. And then you can open your mic and then talk about it. Be it Amazon PPC, remote work in general, magkano yung pwedeng kitain, career tips, kung ano yung kailangan nyo po. Just ask away. Freestyle po tayo for today. And then si Miss Erica, sige po. Hi po, sir. Good evening. Okay. Bali yung question ko po siya, in general, may experience na po kasi ako as PPC manager. Pero 1 year experience pa lang po yun. And I'm planning to move to another company. Now, question ko po is, gusto ko sanang i-gauge kung how much yung pwede kong i-ano dun sa employer ko, Ah, i-ask. sa lilipatan po ninyo. Yes po. Okay. Currently, as sabi niyo po may 1 year na po kayong like Amazon PPC experience. Like in terms of account size, ano na po yung mga na-handle nyo? Like, Bale, multiple ano na po yun eh. Multiple na mga categories na. Mga around 20 plus categories na yung hawakan ko. And for example pati po like average monthly ad spend, mga 30K po. 30 USD. Yes USD po. to. Yun yung lowest mo or yun yung, I mean, sorry, average pati ano ko. I mean, yung lowest and then yung highest mo in a month na average spend na na-handle between all of those accounts. Can you give a range? Highest ay mga around nasa 70K, 80K na po. And then yung lowest nyo po is? Mga, meron kasi po yung mga bago pa lang na clients, gano'n. Oo. So, pero talaga yung mga mabababa lang na monthly, mga nasa 1K lang, gano'n. Okay. Hmm. Opo. Alright. And then if okay lang po bang i-share ninyo yung current na rate nyo po doon sa as PPC manager sa work nyo po?
Para at least Actually, mag-gauge natin kung yan na ba yung baka yan yung average. I don't know. nag-start po ako mababa lang talaga, parang nasa 28, Okay. 28. Pero yun yung Full company time na, to. yes po, Okay. 28. Tapos, umalis ako doon, ano na, ah, mababa, 32. Okay. Yun lang po. Kumbaga, tumagal. Ngayon wala kang work or meron? Wala, kakaalis ko lang po Kakaalis doon mo lang. last week. Okay. Opo. 1 year. So, Mhm. actually, yeah, I mean, sobrang, medyo mababa to Mababa. Yun po, Um, opo. pero, this is also din for the benefit of everyone. Ako kasi when I start, I mean, fortunately for you, when you started, 28K kaagad, no? Ako when I started, wala, free siya. Nilagay ko rin sa guide doon yung parang konting background ko story na when I started, yun nga, nag-offer lang kami ng uh, free services. So, that time kasi, like, 8 or 9 years ago, wala pa masyadong mga ganito na nagagay. Talaga puro trial and error, no? Pero OLJ pa din yun, like, applying sa OLJ na in exchange for experience, willing akong unpaid. Yung iba ayaw ng ganong, ano, no, ayaw ng ganong um, way ng pag-breakthrough or pagpunta sa, ay parang pag-shift ng career, no? Gusto nila parang paid kagad sila. Wala namang problem doon. Sa akin lang, gusto ko, nakikita ko kasi siya as a good investment na kapag nakakuha kasi ako ng experience, ang tinitignan ko is like stepping stone lang siya for the next. So for you, fortunately, nagkaroon ka kagad ng offer which is malaki na to . Pero ang question ko dito, within this rate, gaano kadaming accounts yung hinandle mo? Um, parang nasa 8 accounts po. Pero, minsan nawawala, minsan meron. So, And I have, isang marketplace lang to or like may like Canada, may US. how about Europe? Wala naman. Na-try ko rin po yung Germany. Okay. Germany, na-try ko na rin po. Yes. Okay. So, I mean, to be honest, sobrang baba niya for 8 accounts For 8 Yes po. accounts. Sobrang baba niya. But, kung titignan mo naman on the flip side, for sure marami ka natutunan. Sobra po. Para kang na parang alam mo yun na parang crash course siya kasi normally yung mga ganitong rate is like one client lang. I mean, you can get this amount for just one account. Kaya nga, yung iba, kahit 1 to 5 accounts na yung handle, basta direct client, sobrang laki na nung pay nila. So think about this. If we're looking at like 28K, kahit 20K na sabihin natin, isang direct client na 20K, and then kaya mo palang mag-handle ng 8. So if you multiply that by 8, that's how much you can get for managing your direct clients. But the difference is, kasi to agency to for sure. Tama. Company siya. Oh, So parang, opo. agency. Company, so parang we're working for that company. Sila yung kumukuha ng client. Pero we're Okay. working as a team. So Parang yan. parang ganun. So parang Aha. agency setup din siya. Wherein sila bahala kumuha ng client tas bibigay lang sa inyo yung account to. Apa. Tas meron ding parang in terms of structure, meron ding manager, meron ding kumbaga kayo lang yung nag-execute, tama? Apa. Okay. So yun. Ayun. And yung binabayad, actually yung binabayad nila, so I had an opportunity before na maging agency manager. So alam ko kung magkano yung kayang ibayad ng mga clients sa mga agency. Whereas, pag agency na taga like US, American din yung kausap nila, parang okay lang sa kanila magbayad ng mataas. Parang understandable din. And then for us Filipinos, kaya sila nag-outsource sa online jobs at PH kasi gusto nila for that same level of service, mas mababa yung bayad. Pero okay lang. Kasi let's say ang binabayad ng client is $2,500 for example. Bigyan ko lang kayo ng idea. Meron akong na-handle nung nasa agency pa ako. Ako yung nakikita ko kasi lahat from audit hanggang sa like onboarding, pati yung pag-alis ng client. Ang pinakamababa nila is like 2,000
$500 for an account that generates $20,000 gross revenue per month. So, Mm. it gives you an idea na for this kind of client, so parang sa atin nasa 1M yun, 1M pesos, yung $20,000. Ngayon, willing silang magbayad ng 2,500. Minsan nakikipag-negotiate, minsan 2,000. Pero you get the idea na kaya nila magbayad nun. Kasi kumbaga kailangan mo lang paintindi yung value na kaya mong ibigay sa client. Now, kapag yung mga client is like $100,000 per month or $50,000 per month, pwedeng mo na yung offer like $5,000, $4,000. One client lang to. Okay. So, eto binibigay ko lang na idea kung paano sila mag-pricing sa US kapag American to American nag-usap. Now, since alam natin yun, and hindi naman tayo American, ang ginagawa ko is I'll use that as a benchmark, like yung 2,000 for that. Parang lalabas small account lang siya, di ba? Kasi $20,000 lang per month eh. So, gagawin ko, I'll have the price, let's say $1,000. O, ang pinaka mababa na pwede mong ibigay, it's really up to you, but you can go as low as 400 or 500. Kasi at the end of the day, ang goal, ako kasi personally, ginagawa ko, ino-audit ko muna. So Opo. once I have an audit, I know gaano karami yung ASIN, gaano karami yung sales niya. Doon ko na makikita na yung pricing ko is okay doon. Kasi actually maraming tanong ako nare-receive about pricing eh. So ako kasi ang mindset ko, pare-parehas lang yung work na ginagawa no matter the size of the account. So parang ano lang yung pwede mo siya i-list down like nagki-keyword research ka, nag-strategize ka, nag-analyze ka, nag-launch ka ng campaigns, nag-optimization ka. Pare-parehas lang yung flow eh, 'di ba? Ang nagkaiba lang is yung type of account, yung size ng account mo na hinahandle, yung ad spend na hinahandle mo. Doon lang magbabago-bago siya. So pag nakita ko na maliit lang yung account, um, okay lang sa akin yung mag-offer lang like depende kung ibababa niya. So makikipag-negotiate naman ako. So bibigay ka naman ng options to choose from. Tapos ikaw bahala maglagay kung ano yung willing kang gawin for that price point. So ako I normally do 3 like kunwari 500, 1,000 tas 1,500. So bigyan kita ng offer. Ganito. Ah, most likely yung iba kinukuha diyan, ginagawa kong enticing yung 500. Pero alam ko na yung 500 is like very minimal work lang yung gagawin ko sa kanya. So, think of it this way, like, kung maliit yung account, less optimizations yung gagawin. So, kung dati nag-optimize ka sa malalaking account, like, ilang oras kayo naabot, ito pwedeng 1 hour per day. Parang ganun. So, going back dun sa question mo na paano mo ipa-price yung services mo dun sa kausap mo, I would say, first, know kung ano yung account. Nagawa mo na ba yung, nakapag-audit ka na ba sa kanila or paano ba yung naging process nung, like, hinahire ka na ba nila kagad or paano? Kasi ako, I would get an audit first. Then, kapag alam ko na yung account size, then I will price it based on that. And not based dun sa naging experience ko or rate ko dun sa agency. Kasi itong 8 accounts, think of it like, what if, kahit nga i-price mo ng $100 per account eh, like 8 accounts is 800 already and it's more than 32K. Opo. Parang ino-open ko lang yung ano mo like wina-widen ko lang yung perspective mo kasi common mistake kasi sa Amazon PPC, akala nila kapag nag-price ka is parang nag-price ka ng $200 or $300, kala nila ang baba nun. Hindi nila na-realize na nakadepende siya sa account size. Kapag yung account 1 ASIN lang, tas $200 a month yung offer sa'yo, for example, isipin mo parang ang liit, di Maganda. ba? Parang yung iba yung common thinking, parang ang liit naman nun, pero 1 ASIN lang yun eh. So parang baka nga 30 minutes per day ko lang yun gawin or 15 Yeah. minutes eh, or pwedeng 1 hour per week. So parang how much are you being paid for kung 1 hour per week yun, 4 weeks, so that's what you're being paid for like $25 per hour. Parang ganun.
ako ganun yung mindset ko. Nakadepende siya sa account size. Kasi kahit anong account, same lang naman yung pwede mong trabahuhin. Hindi naman nagbabago yung work natin as Amazon PPC manager. Nagbabago lang yung frequency. Depende sa account size. So, ayun, going back, dun sa tanong ko, ano ba yung um, napag-usapan niyo ng potential client? I mean, nakapag-interview na ba kayo or Hindi po nag-a-apply pero nakikita ko po kasi yung mga okay. ano, parang yung mga sa OLJ po kasi medyo mababa po kasi talaga dun Yes, compared sa iba. mababa siya pero if you will look at yung sa agency naka 8 clients ka, 'di ba? Tapos Opo. 32K lang offer sa'yo. Sa OLJ, kaya mo makuha yung 32 ng 1 to 2 clients. So, mas mataas pa din siya kung titignan mo Hmm, sa ganong perspective. opo, Oo. And okey. makakatingin ka pa rin naman dun. I mean, occasionally may makikita ka pa din na mga direct clients dun. For me kasi minsan, ako kasi numbers game lang. What I do is I apply lang dun sa mga offers na nandun. And then, hindi ko siya kino-qualify kaagad based dun sa rate na binibigay nila. Kasi hindi ko pa alam kung ano yung account size. So, pag Mm. nakita ko na dun sa audit, dun ko masasabi na client yung, makikipag-negotiate ako. Kasi client, Okey. ang offer mo kasi ganito, pero yung account mo kasi is ganito eh. And ito yung mga work na kailangan gawin sa account, and ito yung masisave ko sa yung money. So, papakita mo kasi yung value Hmm, mo sa oo. client. So, I don't suggest you, i-qualify mo na agad na, um, hindi ko 'to applyan kasi yung baba ng rate. Kasi I mean often, Hmm, hindi rin kinopya lang nila yung job description, hindi naman talaga yun yung ano, yun yung situation. So, para malaman mo yung current situation and at the same time, kung nakita mo na, "Oo nga, lowball nga 'tong client," eh, 'wag mo na ituloy. Puwede mong sendan, "Client, I will not ano, push through with this because this is parang ito yung offer mo and I don't think this is um, right, and sabihin mo yung mga reasons mo bakit hindi ka okay sa offer nila. Wala namang problem dun eh. And okey. at the same time, kung hindi mo man ma-win yung client, you learn from it. Yun yung pinaka-importante. Hmm, Kasi you get exposure sa lahat ng mga accounts. The faster you do that, the better. Kasi mas makakapag-pricing ka ng maayos and mas masasanay ka talaga na, yung ganitong account pala dapat ganito yung rate. Yung ganitong size dapat ganito. Um, okey po, Ayun. So, okey. yun yung tip ko, wag niyo siyang i-pre-qualify yung mga job posting. Make sure na 'pag nag-send kayo ng cover letter, ang gusto niyo muna mangyari is i-break niyo yung kumbaga parang hatiin niyo yung process into 2 or 3 steps. So, first is, um, you make sure that you get a call with them, and then yung call na yon, ang goal niyo is to get approval na magkaroon kayo ng access para makapag-audit. Kasi why? 'Pag nakapag-audit na kayo, makikita niyo kung gaano kalaki yung wasted spend niya, kung meron man. Makita niyo rin yung potential, sales kung meron man. And then yun yung gagamitin mong lever para sa client mo na, "Client, ito yung mase-save ko sa yung amount." Kunwari let's say nakita mo $10,000 yung mase-save mo in a month, ta's babayaran ka lang niya ng $1,000, hindi ba win-win situation yun? So Opo, parang kasi may data ka eh. Ako I don't, um offer parang sinasabi kaagad na yung rate. So, mas maganda 'pag direct lang 'to, kasi iba 'pag agency. hmm, May ibang ibang aspect yun. So, 'pag direct, make sure you get the audit first. I mean call first with the client and then ask um, an audit. So, para walang friction, you tell them it's parang free siya, free yung offer niya. opo, opo, So, free siya and then at the same time portfolio mo 'yun, eh. Kasi nakapag-audit ka na, eh. So, opo, nagkaroon ka na ng idea sa isang account and then gamitin mo na ngayon yung knowledge mo and experience sa mga other categories na, ah, na na-handle mo. Tapos check mo kung ano yung aligned dun sa current na in-audit mo and then gamitin mo na 'yun, yung experience mo dun
And then making sure na, yun nga, may ma-identify talaga tayo na data. Kasi mahirap yung nagsasabi ka lang, nagsispitball ka lang ng strategies and tactics mo na gusto mong gawin sa isang account without checking the data. First, malay mo, pagkakita mo ng audit, wala na palang future yung account. Hindi pala siya scalable. So, lang tayo, magmumukha lang tayong for the term like tanga doon kasi alam nung client na baga kailangan i-survive yung account pero kung ano-ano yung sinasabi natin nang wala tayong data. So dapat meron tayong data mas maganda. Ayun po. Na-answer ko po ba? Opo. Pag-isipan Thank niyo you. po yun kasi like Opo. you have 1 year tas 8 accounts. Sobrang good experience na siya to land. Try mo lang muna kahit isang direct client, ma-experience mo lang yung dynamics. Kasi syempre may learning curve ka dyan. Kasi ikaw na yung haharap sa client. Ikaw na yung mag-accommodate ng needs niya. Opo. So, iba na yon. Iba ng, kung ba may madadagdag doon, pwedeng may meeting kayo. Ganyan. Mm. Kaya, So, last po na follow-up, sorry. So based sa experiences niyo po, ano po yung mas nare-recommend niyo, yung direct client po or yung agency? Actually both. Sa paid course, nire-recommend ko, I mean, both pwede naman. Meron siyang pros and cons. Kapag nakadepende siya kung nasang level ka na sa journey mo ng PPC. So kung newbie ka lang, wala ka pa talaga experience, I recommend going sa route ng agency. Why? Mapapabilis yung learning curve mo kasi meron na silang process, may SOP na. And you can adapt kung ano yung process nila kumbaga doon sa mismong agency nila, ma-adapt mo kung ano yung mga gusto mong practices and then pwede mong apply yun pag nagkaroon ka ng direct client. Though, meron naman na dun sa mga naging student ko na naglakas loob talaga sila mag-direct. Wala namang problema doon. It's just that for me, for the short amount of time na i-stay mo sa agency, sobrang dami mo may experience doon na magagamit mo siya kagad para makapag-ask ng bigger rate or premium rate kapag nag-direct ka na. So, yun lang naman yung yun nga. For newbies na nakikinig, yun yung masasuggest ko talaga. But, it's not limited to that. So, pwede pa rin naman kayong magkaroon ng direct client. And meron, siya, possible siya. Kasi may mga nakagawa na siya. Even yun nga, from my students dun sa paid course, may mga nakagawa na. Pero, ayun. Both, nire-recommend ko siya. Nakadepende talaga sa'yo yun eh. Ang downside naman ng having direct client is this. Anytime pwede siyang umalis sa'yo. So, yun yung kailangan, prepared ka. So, even like kahit 3 months pa lang yan or 2 months, pwedeng, alam mo yun. Kaya dapat, you enjoy hanggang kailan siya mag-stay sa'yo. So, pwede kasi siyang, for a lot of reasons. Sometimes, kahit maganda yung performance, pwede ka pa rin mawala doon sa account for the reasons like, for example, they sold the account sa other sellers. Kasi nangyayari yan sa mga Amazon sellers, nagbebentahan sila ng mga selling account. Minsan yung napagbebentahan, may sarili silang team. So, tanggal ka na. So, kahit maganda yung performance mo, huwag kayong maging complacent. Savor every moment for direct clients. So, kaganda lang sa agency, umalis yung client and all, si agency mo problema kung maghanap sila ng panibagong client kapalit nun, etc. So, yun lang yung main difference. And then, syempre, yung rate. Mababa pag agency talaga versus direct. Ayun. Thank you po. So, And yeah. Thank you agree po po sa, talaga ako dun sa yung sa agency. Mm. Kasi natuto po ako ng sobrang dami dun. Sobrang Thank you daming po. Thank experience. you din po sa sa pag-ask ng question and sharing yung a little bit of your journey kasi nagkaroon din ng idea yung other participants. So, thank you po. And then, meron po tayong next question here from Miss Cha. So, yung pag-audit po ba, like how to do it, kasama po ba yan sa course na in-offer nyo? Yes po. Kasama siya. Though optional task po siya. Pero, yes po, kasama siya. Na-discuss din naman po ano yung mga levers na pwede mong
hanapin para yung offer mo sa client is maging much better. Though, sa paid course po to I don't want to like, makita nyo naman, di naman po ako actively nagpo-promote ng paid course and kumbaga napupuno lang yung mga batch by reference kasi as much as I want to for our community is like free yung bibigay ko kasi dito naman din talaga nagsimula yung lahat. So, um, hopefully nasagot ko po yun. If may follow-up po kayo, just ask lang po. For DC, may question daw po. Sige po. Hello coach. Dinig po ba? Dinig po. DC po ba talaga yung name niya? Dionel. Hindi ko lang nilagay ko lang para Okay. nickname. Sige. So, Sige po. related po sa previous na questions po kasi former product researcher po ako and siguro nakapaggawa ko ng ilang Shopify stores sa personal na brand ko po, although na close ko na po sila and may experience din po ako with advertising pero sa Facebook po, sa Google po wala. So, tanong ko lang po as a hindi not so beginner siguro dahil beginner siguro sa platform ng Amazon pero mayroon na akong knowledge sa ibang siguro sa mga marketing yung sa terms ng mga CTR yung mga ganyan. So pag nag-apply ba sa OLJ kasi yung target ko kasi doon din ako nakakuha before. Ano bang parang siguro tips o ano bang best na approach as a beginner na sabihin nating may experience din with e-commerce kung anong parang ideal steps na gawin ko doon tsaka ano yung mga best na pwede kong kunin na sabihin natin mga nakasulat doon na job posts para siguro for experience din po. So clarify ko lang if nakuha ko ng maayos yung question. So currently, nag-work kayo Shopify, e-commerce, and then you want to shift to Amazon PPC and you want to know kung ano yung mga like tasks na nagagawa mo na sa Shopify na applicable din sa Amazon PPC. Tama po. Yes po, pero nag-stop na po ako sa Shopify siguro may 1 or 2 years na. Ngayon gusto ko lang po talaga mag-focus sa Ah, Amazon PPC. okay. So maybe I can relate to that kasi Shopify din yung ko I mean before ako nag-Amazon PPC, digital marketing ako. So I did social media marketing, SEO, web UI UX, etc. And sa Shopify ako nag-build ng portfolio din. So I think in terms of yung platform, halos same lang naman siya. Like may product detail pages, so you do your listings, you research competitors, you look for yung mga keywords na kailangan. I'm not sure kung ano yung extent nung experience mo sa Shopify, pero in terms of platform, ang main difference lang siguro is that Shopify kasi yung diretso siya sa website eh. So wala kang captured market. Whereas sa PPC meron. So kaya dun papasok yung advertising side na yung pagiging magkaiba niya. Sa Shopify kasi karamihan ng advertising is social media no, yung ginagamit. So kung gumamit ka ng social media ads sa Shopify, pwede mo naman siya i-highlight sa PPC pero hindi siya ganun ka-relevant sa PPC kasi ang mas relevant sa PPC is if gumamit ka ng Google Ads or Google PPC. Why? Kasi it's intent-based eh. So parang nakadepende sa search yung advertising mo. Ngayon, kung nakagamit ka nun sa Shopify, pwede mo yun gamitin as an edge mo sa sa Amazon PPC. Tapos, ayun, yung aside from like platform specific or tool specific information, yung in general like competitor research, keyword research, listing optimization, SEO, yan pwede mo yan i-highlight. Then analysis, kung sa Shopify mo is nag-analyze ka ng performance, yun pwede rin mo rin magamit sa Amazon PPC. Ang pinaka magiging mahirap na lang sa'yo is yung like yung navigation ng Amazon platform.
So I would suggest you take the free Amazon certification. Kung tapos ka na doon, ayun, okay yun, good job. Makikita mo naman kung ano yung similarities niya sa Google PPC. Kung nakapag-Google PPC ka. Nakapag-Google PPC ka ba? Hindi po, coach. Hindi. Okay. So ano lang mainly yung ginawa mo sa Shopify? Bali, all around po. Ako po yung from product research hanggang customer service, marketing, and Okay. everything. Okay. Meron din nun sa Amazon, though I think it would align much better as Amazon VA, like catalog manager. So, yun pwede yun. Kasi ganun ang ginagawa ng catalog manager. So, nag-aayos ng inventory, nag-aayos ng listings, nagke-create ng cases sa Amazon kapag may mga problem yung listings mo. And then, nag-answer din ng mga inquiries ng mga customers kasi may mga messages din sa Amazon. So, yun, medyo doon ka mas align. Pero, ayun nga, madaming work kasi sa Amazon V. Then, yung Okay. experience mo as product researcher is helpful din siya kasi you can easily identify good products na may potential. Makikita mo kung yung product ba na to kaya pa ba sa Amazon or not. Yun, makakatulong yun sa competitor research, product research. Yun, pwede mo siyang i-highlight. Bali, coach, question ko lang kasi yung pagdating na sa application kasi yun nga, kadalasan nakikita ko nanghihingi sila ng mga at least 1 year experience eh. So pwede ba yun na sabihin natin mag-a-apply ako doon pero alam ko na zero experience po talaga ako. But yun nga, hindi naman talaga zero pagdating sa e-commerce talaga in general. Yes, pwede. So, ito yung common na sinasabi ko sa mga nagtatanong, paano daw nila applyan yung, like, karamihan daw naghahanap ng experience. Ako, sa experience ko, parang ano lang siya, alam niyo yung parang pang filter lang siya. So, kunwari, magiging hesitant ka nga naman, kung wala ka talaga experience, magiging hesitant ka mag-apply doon, kahit meron ka naman konting experience. At the end of the day kasi, it's how you demonstrate na kaya mo yung trabaho. So, meron kasing iba na, let's say, 1 month pa lang yung experience nila sa Amazon, pero um, na-execute na nila talaga ng maayos yung mga task. So, why let yung parang kailangan 1 year experience or 3 years experience deter you from applying dun sa kaya mo naman din makipagsabayan dun sa mga yun kasi nagawa mo na siya. In this case lang sa'yo, ibang platform kasi siya. Pero pwede pa rin. Pwede mo pa rin siyang applyan. Pero coach, do you believe may decent chance naman yun na kung ganun yung experience ko, ibang platform siya Oh, pero ano? yes. Kasi yung ginawa ko yan eh. Hinighlight ko yan nung nagtatry ako mag-shift ng career from digital marketing to Amazon PPC. Hinighlight ko yan that I have experience outside of Amazon. So advertising in general, principles, foundation, I know it. So yun. And then kumbaga just be honest with your and then see kung ano yung magiging feedback nila sa Yun coach, last na. Kasi sa OLJ nakita ko pwede kang parang maglagay doon ng asking price mo eh, na doon sa Okay. parang profile mo. Anong given yung experience ko po pero zero talaga sa Amazon PPC, anong ideal na asking price po para hindi din ma-turn off yung mga ano? For me, um, zero experience sa Amazon siguro. Like, makakakuha ka maraming offer kung lalagay mo $3 per hour. Traders. Oo. Makakakuha maraming offer for that. I mean, eto is that like stepping stone. So, don't Mm. parang stay with that rate for a long time. Pwede mo siyang, pag naka-breakthrough ka naman, nagkaroon ka ng experience. Kaya mo na mag-demand like $5, $10, $15 to 20, depende. So gaano katagal na experience po yun coach? Sabihin natin ilang months or years siguro before ka mag-increase ng asking price. Hindi ko siya tinitignan sa in terms of years eh. Yung exposure sa dami ng mga accounts and iba-ibang parang yung range nung mga account sizes, types of categories, doon ko siya tinitignan. And mararamdaman mo naman eh, like tingin ko, kaya ko bang panindigan yung ganitong rate? Parang ganun.
So if you're not sure kung kaya mo panindigan yung ganung rate, di wag mo munang ibigay yung ganung mataas na rate. So, wag mo siya tignan as like parang time bound, parang naka-base siya sa number of years, number of months, no. Nasa ano siya, level of execution mo and performance nung pagkatapos mo mag-execute ng mga bagay-bagay, ano yung resulta. So, dun siya naka-base. As long as you can build a strong meron kang strong results, it doesn't matter kung matagal ka na sa PPC or bago ka pa lang. Okay. So, bali coach, paano mo mapapakita yung result? Ano yung sinasabi nilang portfolio? Ano yung mga ganun? Well, sa portfolio, hindi naman lahat nanghihingi ng portfolio, no? Like case studies. Pero, normally, yung mga pwede mong gawin is like when you started, you take screenshots of everything, ano yung current nila na performance, kung meron man, kung wala, like 0. Tapos anong nangyari after? Like after 30 days, anong nangyari? After 60 days, what happened? 90 days, what happened? So yun, makakagawa ka ng portfolio. It's just that when you make your portfolio, ito for everyone din pag nagkaroon kayong portfolio, make sure you cover the account name and the campaign names. So, ayun. Okay lang yung coach kahit hindi na ipagpaalam basta naka-cover lang yung yung mga Oo, sensitive. kasi hindi mo naman dinidisclose kung sino yung... Tsaka hindi naman, alam naman yan ng mga clients na hindi ka pwede mag-disclose like company name, account name. What you can only disclose is kung anong category or niche yun. Yung acceptable naman yan. Okay. I see. Basta Thank you, wala coach. kang sinabing anything na related sa name ng client or account, okay yan. So yun. Sige po. Thank you, coach. Medyo marami na tayong question dito and for sure mag-overtime tayo. And yan. Sinilagay ko parang 1 hour lang pero wala namang problem sa akin yun. So we can accommodate these questions. Sige. Let's go with kay Miss Jasmine, question siya, pang ilan batch na po ba at kailan ulit next batch? I'm assuming this question is about the paid course, pati kay Sir RV. Ongoing po ang batch 3. And it doesn't matter naman when ka mag-start and all kasi self-paced naman po yung paid course. Recorded din siya. Ang difference lang is that yung batch kasi, kaya ako siya hinahati per batch is that meron kaming access to Helium 10 dito sa itong let's say batch 3, batch 2. May access sa Helium 10 pero kailangan lang makompleto yung batch na yun kasi may subscription kasi Helium 10. So I will be subscribing to Helium 10 and everyone can use that access to play around. So yun lang naman kaya ko siya hinahati by batch. Pero anytime you can register sa paid course and then start it. May iba, as soon as nag-register, a week lang tapos na yung buong course, nakapag-schedule na sila ng one-on-one session with me already. Then, nakakuha na ng client. So, depende talaga sa inyo, gano'n siya kabilis na daanan. Okay? So, I hope na-answer ko yung question kay Ma'am Jasmine and Sir Arvi. Then, let's go with kay Sir Joseph. Sir, ask ko lang po na mentioned nyo na kasi bago lang yung possible rate. Singit ko lang po, hindi pa po ba oversaturated yung niche ng Amazon PPC compare sa PR niche? Parang madami-dami na ding VA. Actually, sir, hindi. Hindi po talaga. Parang, hindi po natin masasaturate. Kasi, think of it this way, like, sa Amazon kasi, required na mag-PPC lahat ng sellers. So, kumbaga parang hindi ka magkakaroon ng competitive advantage sa Amazon pag hindi ka nag-advertising. Hindi to katulad ng other platforms na like Shopify, na kapag ano yung product mo, pwede ka magkaroon ng traction like sa SEO or social media, di ba? Sa Amazon, kapag hindi ka nag-advertising or nag-PPC, hindi ka priority ni Amazon ipakita sa search page. So, kaya doon mo makikita na hindi tayo ma-oversaturate talaga. Unless maubos yung seller sa Amazon. Ako kasi, for me, alam to ng mga student ko, ang inaano ko sa kanila is abundance mindset. So parang, hindi ka talaga maubusan. Hindi ka talaga mawawalan.
Um, kailangan mo lang maging like marketable ikaw mismo. So, kaya tinuturo ko sa kanila like ayusin yung profile nila sa online jobs, sa LinkedIn, etc. So, sa PR, ako hindi ko sure kasi hindi ako nag-PR. Though ang nakikita ko, based doon sa mga nag-enroll sa PPC, sobrang na-saturate siya and nagta-tighten kasi si Amazon sa rules when it comes to resellers. So karamihan kasi ng makukuha mong client sa PR is resellers. So naghahanap parang arbitrage, naghahanap ka ng product sa outside tapos resell mo sa Amazon. Nagta-tighten si Amazon ng rules para sa mga yon. So eventually, pwedeng yung client mo na yon kung wala siyang brand registry, hindi kanya yung product, pwede siyang mawala. Mawawalan ka din ng work. Tapos, um, ayun, sobrang pababaan ng rate sa PR niche. Sa pag-VA naman, in Amazon in general, um, hindi naman siya din masasaturate kasi iba-ibang client, iba-iba yung needs. Sa pagmamanage ng catalog. May iba gusto full account, like catalog management talaga, ikaw lahat. May iba naman, ikaw lang sa listing. May iba, ikaw lang SEO. So, I don't think masasaturate din siya kasi ng PPC kasi kailangan din nila ng magmamanage nun eh. So, unless si client mo yung gumagawa. Pero sa dami ng sellers, I don't think it's especially for Filipinos. Makikita nyo, bakit sobrang daming pag ma-observe nyo naman sa online jobs, bakit paulit-ulit nagpo-post to, hindi pa rin wala pa rin silang nakukuha. So there are some instances na pwedeng konti nag-a-apply or pwedeng picky yung nag-hire na yon or pwede ring sobrang lowball, konti nag-a-apply sa ganun, ayaw nila. Doon mo makikita na hindi talaga saturated. Kasi kung saturated, pagka-post pa lang nun, may ma-hire na agad, tanggal na yung post din sa Amazon PPC. Ayun siya. Tapos may question si Miss Jane. Nandito ka po pa parang. Nawala ata siya. Hello. Ayan, dito na po. Ay, Sige po. ayan po. Ask ko lang po sa paid course po, ano po yung mga kasama doon? Like, um, kasama po ba doon yung listing optimization, SEO, keyword search, ganun? Yung paid course po is focused lang po siya sa PPC. So, though Ah, nabanggit ko po yung about sa listing, pero it's mm, not listing optimization. May konting SEO lang din po ako nabanggit, pero it's not focused sa SEO tsaka sa listing optimization talaga. So, pure ano lang siya, Amazon PPC. Pero binanggit ko lang doon kung paano mo ma-identify yung isang mm. listing if it's ad ready. So, yun lang po. Okay po. And how much po yung paid course? And mako-compel tuloy akong sabihin dito. Actually, may mga Actually, nagtanong ayoko na din. talaga eh. Actually, ayoko talagang sabihin. Pero, I mean, open book naman yan sa ano natin. Yung course ko kasi is 4,999 siya. Okay. Eh, Pero tignan nyo po yung course outline. Siguro, pag in-upload ko na lang to sa YouTube, lalagay ko na lang din yung link ng Facebook group. Anyone can join and then makita yon. Then yung link ng Facebook page ng Next Gen PPC. Kasi ginawan ko na siya ng separate para doon na lang siya yung mga related sa paid course. Nandun yung outline. Pero to answer that on a high level, yung course is like 3-in-1 siya. So, phase 1 is dedicated to Amazon PPC. So, everything that you need to learn about Amazon PPC nandun. Kahit advanced, nandun siya. Strategies, tactics, nandun. Then navigation. Tapos pati yung mga keyword research na sinabi nyo, nandun din siya. Competitor research, using tools like Helium 10, nandun din. Sa phase 2, this is more on helping you apply, get a job. So, optimization ng profiles, resume, cover letters, ayusin natin yan. So, gagawin mo yung tulad sa sample, tapos papacheck mo sa akin, tapos we will do one-on-one call session. So, sa phase 2 yun. So, after phase 2, dun ka pwede ka na mag-book ng call sa akin.
Then, aside from that, LinkedIn optimization, kung paano tuturuan ko kayo paano nyo i-attract yung potential clients and also like increase from hiring managers. Kasi before, so bigyan ko lang kayo ng idea, before, kasi ang mga hiring managers or clients na mag-post sa mga job marketplaces, they will research first sino ba yung mga potential candidates. Kasi so for example sa online jobs, pag kasi nag-post sila dyan, kailangan nila magbayad ng subscription sa online jobs, may bayad kasi yan for listing a job post. So before they do that, they will try first reaching out sa mga potential candidates na. Then kung talagang walang doon, tsaka sila magpo-post. So what if your profile is already optimized? You might be applying actively, ikaw mismo nagsisend ka ng application, and also nag-work yung profile mo for you. So ganun siya, na-attract mo sila. So kasama yun sa phase 2. Then sa phase 3 is more on expansion. So for example, you want to build an agency or yun nga, direct clients, gusto mo dun maging focus, paano ka hindi maubusan ng leads sa direct clients, tinuro ko siya sa phase 3 using some tools na ma-identify mo ano yung pwede mong sendan ng pitch by email or hanapin mo sila sa LinkedIn or what, then offer your services to them, hindi ka maubusan. So nandun siya sa phase 3. Karamihan sa mga batches, nasa phase 2 lang sila, tapos nakakuha na sila ng client. Karamihan, konti pa lang yung nagbo-book for phase 3. Kasi meron ding one dedicated call for phase 3. That is when you already have a client. It could be a strategy call. Pwedeng papakita mo sa akin yung account. Tapos, I will help you transition faster, easier sa account na yun para yung client mo hindi magkaroon siya ng confidence na yung hinar ko is magaling expert talaga or may alam talaga. Kasi na-execute niya to kagad in a span of like 1 week, 2 weeks, ganyan. So, mabibuild yung trust and confidence ng client sa'yo. So, yun yung aim natin doon. Mapabilis yung transition mo. Kasi, hindi siya kayang ituro basta-basta sa like theory, ganyan, tuturo ko sa'yo, ganito yung expectation on. Iba kapag nandun ka na sa live account, possible, like 100% of the time, yung mga nagbo-book sa akin ng call, ng second call, is parang nakakalimutan na nila yung basic. Kasi natataranta na sila. Syempre may live account ka na tapos may client ka na nakausap, nagchat-chat sa'yo, nag-email sa'yo, mape-pressure ka. So to help you manage that pressure, you book a call with me and I will help you transition easier. So yeah. Yun Ayun, po yung courses natin in a nutshell. Thank you. Thank you, sir. And during the training po, meron ka pong like live seller account na pwede naming i-try para mabilis. Yes po. Sa paid Okay. course po may live account access. So I'll give that access during our first call. So kapag nag-first call na tayo, na-answer ko yung mga questions mo and all, I will give instructions on how to build your experience dun sa live Seller Central account. But disclaimer lang, yung Seller Central account access na yun is view-only access. Kasi syempre, we don't want to risk na may mapindot tayo doon na makaka-apekto sa account. Though I think sa Amazon ngayon, kahit yun nga, view access, mayroong chance to be able to create a campaign. So, wag lang mag-create ng campaign and all. Pwede kayo mag-download ng reports, analyze it, yung performance, as if you are already an Amazon PPC manager. So, that's how you build your experience. Kaya yung iba, instead of like studying Amazon sa Amazon certification na free, gusto nila kasi na may coach, may mentor. So, nag-enroll sila. Okay. Pwede nyo gawin both. Pwedeng you do it by yourself, on your own. Okay lang yon. You can ask the community. Then you can also do that kung gusto nyo mas mapabilis. Yun nga lang, may bayad siya. So, yeah. Pwedeng, basta may account access, definitely. And, pwede kang, yun nga, mag-download ng reports like,
search term report, gusto mong ma-analyze, ganyan. Gusto mong matuto, ano ba itsura ng report na yon, pwede. Ang di mo lang magagawa is optimization. Kasi para na rin sa protection ng account. Yun siya. Yes po. Thank you so much po. Yung iba naman. Thank you po. Ayan, may mga question pa dito na dagdag. Next is kay Miss Cha. Sir, yung paggawa din po ng portfolio, kasama din po sa course, thinking of enrolling po kasi. Yung paggawa ng portfolio, hindi ko po kasi siya pinokusan kasi hindi, sobrang seldom talaga na manghihingi yung clients ng portfolio. Kasi normally, ang gagawin nila is bibigyan kanila ng access as a view access permission, tapos mag-a-analyze ka using their account. So, dun, kaya audit talaga yung nilagay ko. Kasi ganun talaga yung kalakaran. But, for portfolio, it's sobrang easy lang naman siya. Talaga. You just have to make sure that when you start, you take a screenshot, kung ano yung metrics nung nagsimula ka, then you take it like every week or 3 months, yun nga, 30 days, 60 days, 90 days, you build your portfolio like that. Pwede naman. Audit yung naging focus nung course. Doon. Tapos, follow up din kay Miss Jasmine. Sa paid course po, hanggang kailan yung access sa training videos? Lifetime po siya, actually. And then, nag-a-add po ako doon. Though ito kasi, supposedly dapat to March tong free webinar na to eh. Pero, marami lang nangyari. Pero, ito is public. So, ang gusto kasi mangyari is that, merong live session twice a month for exclusive for students, then live session for our community. So, yun po yung gusto kong, and then later on, before we end, I have an announcement. So, do watch out if you're really interested sa Amazon PPC, I have an announcement. Lifetime po yung access sa paid course. Yun lang po. And then, huwag po kayo mag-alala, I'm not like other courses na nag-o-offer tapos 1 year lang yung access nyo, makatatanggal ka na, and then wala ka ng karapatan mag-ask sa community. Ayoko ng ganun. Gusto ko everyone will thrive. Gusto ko sabay-sabay tayong aangat. Hindi ako naniniwala na kapag ginatekeep ko to is magkakaroon ako ng competitive advantage sa inyo. Hindi. Actually, the more na lahat tayo naka-build ng experience, lahat tayo nagkakaroon ng work, makakapagtulungan tayo, sharing new ideas, na what work dun sa account na to. You can share it with your classmates. Actually, announce ko na din dito, for the benefit of everyone. Sa course kasi, hindi to nababanggit kasi sa group chat. Pero kasi once na nagkaroon ka na ng work, so nag-enroll ka sa course ko, tapos nagkaroon ka na ng work, meron kaming a separate group chat na lahat doon, yung mga nagkaroon na ng work, and gusto nila ma-add sila sa group chat. So, syempre, nanghingi ako ng permissions. Hindi ko basta-basta i-add doon kapag ayaw nyo naman ma-add kayo doon. So, it's fine. Totally. I respect that. But, just to let you know, meron akong binibuild na community na from the students, ma-add kayo doon sa group chat na yun na wherein you can ask and then everyone can help each other. So gusto ko kasi magkaroon ng Amazon PPC community na helpful sa bawat isa na hindi nag-gatekeep na kasi iba nagdadamot sila nag-gatekeep sa ibang community kasi feeling nila mawawalan sila ng competitive advantage. I don't believe that. So kasi kahit ngayon, sinishare ko yung mga knowledge ko and all, hindi naman ako nawawalan. So, ang baliktad pa ngayon ang nangyayari, the more I give, the more I get. So, yun yung yung mindset ko, no? And para lang ma-clear lang sa everyone na I don't mean to like, kasi may mga iba, siguro time na rin to share. Kasi I've heard some instances na people are like looking at the course na ano ino-offer natin, finding may mga loopholes and all. Wag na kayo mag-invest ng time doon kasi wala doon yung secret sauce.
ng course. Ang secret sauce ng course nandun sa one-on-one sessions. Kahit na gumawa pa kayo nung like counterpart nung topics na dinidiscuss ko dun sa course, hindi nyo pa rin siya ano, baga makokopya basta-basta kasi sa one-on-one, nandun talaga yung secret. So, baga tailored fit siya sa kahit anong type of student. So, nasa beginner ka man, advanced ka man, i-adjust natin yan sa inyo. So, ayun. Yan, just to share. Kasi may mga nare-receive ako nagre-report na ano. And meron din sa community na may mga nag-PPM. So, caution lang. Wala akong ibang in-endorse na paid course bukod sa course na ako yung nag-offer. Kung mag-engage kayo sa other courses and then magbabayad kayo sa kanila, it's entirely up to you. Wala namang problem. Enroll ka sa kanila, you ask sa akin, walang problem. Ask ka sa community, why? Kasi kapag sumagot ako dun sa question mo, kahit sa newbie chat or advanced chat, I know na someone else is lurking, watching, and learning from it. So, makakatulong pa din kahit sa akin ka magtanong, kahit hindi dun sa in-enrollan mo, okay lang naman. And I've experienced a lot of that. Thank you din kasi maraming na-open yung mind nila sa about Amazon PPC and marami rin natututo. So, huwag kayong mag-hesitate na mag-ask ng question sa chat and if possible, kung pwedeng dun kayo mag-ask ng chat sa post, nakita nyo nag-upload ako ng monthly parang thread. Nung kayo mag-ask para at least hindi basta-basta matabunan, much better para masagot ko yung yung questions doon. Though, di ko naman kayo na-restrict. It's really up to you. I'm just encouraging everyone na let's utilize that. Tapos, ayan. Going back, may question ulit dito. Ay, mahaba na pala siya. How much po course yun? Nasagot ko na yun. Ano po coverage no? Nasagot ko na din. Kay Miss Yvette, answered na po. Questions ko about. Thank you, sir. If tutukan yung course everyday, how long po kayang tapusin? Meron kasi videos na 2 hours, meron 1.5, meron 1 hour, may less than 1. So I think 2 or 3 days. Yeah. Kasi ano siya, info overload siya. Sabi nga ng mga iba, sobrang daming tinuro doon na parang hindi nga siya, yung value nga niya, maraming nag-recommend na iangat yung price, pero I don't think I should do that. Kasi gusto ko maging ano siya, madali siyang parang less friction para sa lahat. At the same time, hindi rin siya super like cheap. Okay, pag kinumpare nyo sa iba, yung course outline natin, makikita nyo yung ang laki ng difference talaga. Especially sa one-on-one calls and support. Kasi ako, as much as possible, I mean, kahit sino naman, like kahit hindi ka member ng paid community, ng paid course, pwede ka naman magtanong. Nakikita nyo naman, nag-answer naman ako dun sa group chat. Sana magbigay ka po ng summer discount, sir. I am actually super discounted na siya talaga. But I do have an announcement later. So, tapusin na natin mga questions. Hi po, when offering a free account audit, how and when can we ask for an access to the client's account? Right there po, during the call, during their first call, like discovery call with your client, you ask access. Kapag pumayag na siya, ask access na kagad. So for the newbies, hindi pa familiar sa process ni Amazon. But this is for now kasi anything could happen. Pwede magbago yung process ng pagkukuha ng access. What you can do is just give your email and the client will send you an invite. Now, kung wala ka pang account sa Amazon Seller Central, it will prompt you after accepting the invite, it will prompt you to register. So register ka lang. Sasabihin mo, lagay mo lang as you're an agency or freelance. Nakalimutan ko na yung selection dun exactly, pero you just have to register. Once na-register ka na, make sure that you have Authenticator app para sa OTP. Kasi kapag mobile phone ang gagamitin nyo, minsan delayed. Minsan ayaw mag-send ni Amazon ng OTP. So yun. And then, once you have accepted the invite, you tell the client, na-receive ko na.
as much as possible, kung kaya within the call, mas maganda. Kung hindi naman, via email, you tell them, na-receive ko na yung invite, na-accept ko na. Pag na-send yun na kasi yun, dun pala makakapagbigay si client ng permissions. So, once may permissions na, then you can start your audit. Normally, I give like 2 to 3 days for the audit, pero for newbies, depends on your agreement with your client. Like, ipayag siya ng 1 week, mas maganda. Kasi syempre, if you do an audit, you can ask me, Coach, ito yung nakita ko. I can provide feedback dun sa audit na nagawa. Okay. So, yun. Then, question, yes. Sabi po ni Miss Jasmine, thanks po. Yes, true po yan. Yung meron support community, malaking help po talaga, especially sa newbie. Yes po, thank you po. Kaya, yun yung isang gap na nakita ko sa market. Marami akong na-encounter na nagbayad sila ng ibang courses pero hindi na sila nasasagot. So, I hope, kung napapanood man to ng mga iba nag-offer ng course, I hope when you accept payments from your students, you have to be responsible sa welfare nila. So, nagbayad sila eh. Tapos, I mean, if hindi yun part ng course o curriculum nyo, I mean, wala akong magagawa dun. Bakit kayo nag-enroll sa isang course na hindi naman part yung support sa community? But if it is part nung course na yun, you have to level that, parang expectation sa students. Kung kayo yung nag-offer ng course, dapat sagutin niyo yung students nyo. Nagbayad sila sa inyo eh. So, dapat, wag naman tayong unfair sa kanila kasi pinaghirapan din nila yung binayad nila. I've received a lot of messages from yung mga nag-join sa community natin na nagbayad sila ng course tapos upon payment, inaral nila tapos wala na nag-accommodate ng questions sila, which is really sad. Kasi parang minsan sasabihin ng iba, Coach, sayang kakabayad ko lang dito sa isang course na to, late ko na nakita yung course mo. I mean, wala akong masabi dun. It's just that I'm really sorry na siguro dahil kulang yung promotion. Dahil actually hindi ako actively nagpo-promote. Nag-create nga ako ng page, hindi rin siya ganun ka-active and I'm just trying my best na ako yung mag-promote. It's just that aside from this community, I also have my own clients. So, yun. Kaya nga ang nasabi ko na lang, since nagbayad ka na dyan, I don't recommend you na mag-enroll sa paid course. Kasi sayang, ba't ka pa mag-enroll? Eh, may course ka na in-enrollan. Sayang yung binayad mo doon. Pinupush back ko talaga. Pero yung iba nag-enroll pa din. So, I mean, wala akong magagawa doon. If you have the money, do it. But if you're someone na gipit talaga and you just really want to venture sa Amazon PPC, tapos yun nga, wala ka ng pera pangbili ng walang problema. Take what you've learned, ask questions. So, feel free to ask questions here sa community. I'm willing to answer your questions. Kung iniwanan ka na ng coach mo, I'm here to help. Genuine talaga yung help na gusto kong ibigay. Kasi yun nga, since abundance mindset yung pinopromote ko, I don't think it would bring me down. So, bagkus, ang lalim nun. Pero bagkus, siya, the more I help you, I feel and I know this na the more I help other people, the more blessings I get. So, just don't hesitate na na mag-ask kayo ng question, okay? Kahit na meron na kayong binayaran. Huwag niyo lang siguro banggitin sa newbie chat. Baka kasi mamaya may lurker dyan, naghahanap lang ng i-screenshot tapos ibabash tayo, ganyan. Na ayaw natin ng war with other Amazon PPC. Gusto nga natin magkaroon tayo ng collaboration and matulungan natin yung mga kapwa Pinoy natin to break through sa Amazon PPC. Going back to the questions. Hi po, when offering a free hindi ba, nasagot ko na pala yun. Kay Miss Yvette, to clarify po, yung 4K ang coverage ay phase 1 lang. Different price po yung phase 1. No, 4,999 po siya. All in na po yun. Lahat po ng phases.
So, hindi po siya per face yung bayad, hindi. Pag nag-avail po kayo, lahat na po yan. Yan. Thank you po, Miss Erica. Yun po. Thank you. And yun, may other questions pa po ba? Wala na. So, medyo nag-extend tayo, no? I hope ganito din ka-interactive yung mga next live ano natin. Medyo mahaba siya. And para dun sa mga mag-watch ng recorded, nasa inyo, skipan nyo na lang siguro yung mga dead air, times 2 nyo na lang or what. But I will be uploading this raw. So, hindi ko siya i-edit as is. I know merong gustong mag-share ng account eh. If nandito ba yung nag-chat sa akin? Si Miss Rose. Nandito ka ba? Miss Rose. So, meron gustong mag-share ng account. If gusto nyo pang mag-extend like a couple of minutes, para makita nyo paano tayo mag-analyze, high-level analysis, tapos strategies, pwede naman. I'm just not sure, Miss Rose, nandyan ka ba? Coach, good evening po. Ay, ikaw pala yan. Okay. Hi, good evening guys. Ay, sige. Siguro you share yung aning yung piniem mo sa akin about like ano yung gusto mong malaman. Tapos, if you're open to it, siguro hati-hatiin natin siya based doon sa gusto mong mangyari. And then share screen doon sa sabi mo may gusto kang i-share screen. Ayun. Opo, Sige, go. sige po sir. Bali, search, meron na po akong access to share screen po, coach. Sige, before ka mag-share screen, magbigay ka muna ng overview kung ano yung Ay, question mo. Oo. yung Para alam question nung ko. mga, yes. Opo. Bali, yung question ko po, yung scenario po dito, yung account ni client is, ano siya, ang binigay niya sa aking budget cap is 3,000 a month. Tapos, then meron siyang 5 asin na nilunch ko na 5 asin. So sabi ko sa kanya, hindi kakayanin yung 3,000 kung kasama pa po yung yung asin na 5 na ilalunch ko po. And then sabi niya, yung sinuggest ko una, coach, ideally 500 each asin sa mga product lunch. Yun kasi yung tinuro nyo. And then, ang sabi niya kung okay lang muna daw na 250 each asins po. Tapos yung naman, yung nasa food categories po siya kasi. Ang naman, ang una kong ginawa, yung mga bestseller, yung ang ginawa ko pong ni-lunch. Tapos, meron din kasi siya sa inventory na pa-expire na. Kaya nag-lunch din ulit ako doon. So, yung anong nangyari doon, biglang lumobo yung spend ko, coach. Okay. Which is, na siya, kung hindi makontrol yung spend niya, na ako, lalampas na ako sa budget cap ko. Okay. Sige. Ayun. Siguro clear lang muna natin, no? Yung launch, yung sinabi mong 5 ASINs na nilaunch mo, is this nag-launch ka ng campaign or nag-launch yung client ng bagong 5 ASINs? Para clear lang. Ito coach, old na, ay, bagong listing na siya, pero parang last March 24 pa siya, nilist yung yung 4. Tapos yung isa naman po is kala-launch lang nung last week po. Kalilis lang niya. Okay. Yung 5 ASINs na to, is this child ASIN or parent ASINs? Ano po, yung dalawa, standalone listing po siya. Tapos yung dalawa, naka-vibration. So, Okay. So, parent three siya. listing siya. Isang parent, na 2 standalone po. Okay. So, tatlong listing lang siya. Okay. Opo. Ayun. Tapos, naglo-launch pa siya ng panibagong parent. Meron po. Panibagong listing. Okay. Panibagong listing, pero single listing lang po yun, coach. Okay. Ang problem dito, una, is that
mababa yung budget cap. Budget cap is 3,000. Is this dollars? Pounds po. Pounds. Okay, 3,000 Mm. pounds. So, 3,000 pounds para sa mga ASINs na ilo-launch mo. Ako normally kasi, kapag isang ASIN, when I say ASIN na ilo-launch mo, is like parent siya. So, think of it like product pages. Kahit ilan pa yung variation ng product na yon, anong kulay, Mm. anong sizes, magkakasama siya into Mm. one campaign. Okay? But what I do is, kapag launching is budget cap. Okay, budget cap. So let's say minimum 500. Okay, per month. Mm. Yun yung budget cap nun. Sa So ang isang purpose parent po yun, sa coach. isang parent. So ang purpose nun is to like get data and on. And then yung remaining mo para dun sa mga matured listings mo na, yung mga top performers, sabi mo nga. And looking at this, kasi kung total mo is lalabas 5, no? 5 yung parent. Kasi mo, let's say 3,000 siya per month divided by 5. So parang $600 per month lang ang allowed mong i-spend kada parent ASIN. So kung Mm. di-divide mo yan sa isang buwan, 30 days, divide by 30, so most likely you have like $20 spend per each ASIN. So sa 5, magkano yun? 100. So dapat yung spend mo is $100 lang siya per day. Okay? Para, I mean, pwede siya may fluctuation, but at the end of the day, hindi mo naman kasi talaga siya makakontrol na exactly 100 eh. But ang point Opo. is that, pag nag-compute ka ng total spend mo, dapat yung pacing mo is still aligned na ma-hit yung budget cap mo na 3,000. Okay, so for example, pwedeng sa una, $50 kasi kaka-launch mo lang. Pero Mm. susunod na araw, 100. So okay pa din. Mm. Sa susunod na araw, 150. So okay pa din kasi yung pacing mo nung una 50 lang eh. So Oo, opo. nagbabago. Ang problem is that if na-calculate mo na sumusobra ka na, like for Mm. example, nag $200 bigla or $300 Oo nga po. per day, kailangan mong mag-cut back para ma-maintain mo na within cap ka. Ngayon, kung hindi talaga kaya and yung client mo is gustong mag-launch ng panibago, you request a different objective or KPI. So instead of Opo. having a budget cap, Mm. baka pwedeng tacos cap. Opo. Kasi kapag tacos cap yung pinag-agrihan ninyo, wala nang problem kung gaano karaming spend mo per day. Ang problem mo na lang is Hit. ima-manage mo na Yung yung ten- tacos cap mo. Yun nga So, po, coach. Kasi mm, pagka yung kasi yung na-observe ko po within 1 week na nag-ano po ako, yung sa campaigns po niya. okay. Sige, Nalilimitahan po ako sa sa kokontrol ng budget kasi ang iniisip ko pa yung spend ko po na within that day kung paano pag lumagpas siya. Sige, Oo yun po. nga. Kapag masyado kang maraming ASINs na ina-advertise, I mean, may nag-ask din ng question. Sige. Pag marami kang ASINs na ina-advertise, tapos mababa yung budget mo, hindi mo ma-accommodate talaga lahat. Opo. So dapat, ask your client for priority ASINs. Kasi bakit? Sa 5 parent ASINs pa lang, ano ka na, $20, limited ka lang sa $20 per day. Imagine, baka nga sa exact campaign lang, mas spend mo na Oo. yun eh. So, Opo paano pa nga. yung iba? So, kaya mas ideal kung gusto nung client mag-list ng paulit-ulit, have a Tapos na lang tacos po. cap. Okay. Okay, Now, coach. yung sabi mo may gusto kang like i-share screen, siguro let's have it like very quick analysis. Oo, doon sa ano po. Sige, share Doon sa screen mo. spend ko po nung Mondays, nung Friday saka Saturday, coach, biglang nag-spike, naging 200 siya. Okay. Sandali Sige. lang ko. Ano ko lang. Sana yung prefer ko yung screenshot. Sige, while you're doing that, try ko lang po i-answer yung question kay Sir Christopher. Coach, ask ko lang po, may account po ako na in-handle ngayon, month of February to March, consistent po na good ACOS and good tacos po siya. Then, yung strategy po is consistent lang din, ginawa ko. Then, yung pagkapasok ng month of April, bigla na lang po
tumaas ang spend pero bumaba ang sales. Hindi po ito seasonal product. Ano kaya po yung possible nangyari at ano din po? Yung possible action para ma-troubleshoot po ito. Thank you po. So kung di siya seasonal, pwedeng may nagbago sa conversion drivers mo. So think of it like, you can look at your price, ratings, reviews, and then delivery speed. If it's, I'm assuming FBA to, kung FBA yung item mo, check the delivery speed, tapos, check mo din kung may Helium 10 access ka, you make sure that you have a Chrome extension, then you go to your listing and see if bumaba ba yung bestseller ranking mo, BSR, nagbago siya, doon mo makikita na yun yung naka-affect sa conversions mo. Tapos, you check your competitors. Kung mas naging aggressive ba sila, tapos may nadagdag ba sa competitors na naging aggressive. Ayun, kaya sabi mo, wala kang binago sa ads. Maintain mo yung ads. So, definitely, either sa conversion drivers or sa competitors yung nagbago. Okay, check mo din kung nagbago yung spend. Spend allocation mo din. Okay? Making sure na highly intentional yung spend mo. So, yun lang yung parang high level masashare ko kasi wala ka namang piniprepare na data. So, if you have time, maybe punta ka dun sa account, take some screenshots, lagay mo dun sa FB group natin sa thread, then I can answer follow-up questions kung meron ka. Ayan. Pero yun, assignment mo, check mo kung may nagbago, baka may nag 1 star sa'yo bigla, di mo alam. Conversion drivers mo, check mo. Sige. And yan, going back to Miss Rose. Sige, share screen ka. Ayun, tapos. Share screen ko lang po. Share screen. Kita niyo na po. Sa Facebook mo yun, ano, no? Okay. Dito po. Okay. So, ito yung spend mo ng last 2 Na- days. Opo, April 11 saka 12 po. Oo, na dito tumaas yung spend mo. Ano yung Diyan po, average coach. spend mo before this? Nag-average lang po ako, coach, kasi ang ginawa ko po, coach, parang Monday to Thursday, nag-lunch ako na nag-lunch, coach. Okay. And then, habang tumatagal, na siya, tumataas din yung spend ko. Okay. Then, yung itong Friday lang, nag-stop na ako, coach, na nag-lunch kasi parang, sabi ko, parang tinitignan ko yung spend, tapos yung niya, hindi So, na yung siya average mo balance. is like, Nag-ano lang po siya ng 90, 100, okay. 98 Tas lang po no, ito, coach. parang lalabas Pumalo ito. siya ng 200, parang Oo. nagdoble. Kasi 2 days to, so parang 200 plus, no? Per day. Opo. Which is times 2 siya. Ngayon, Mm. what you can do right now, para ma-cut off mo na yung spend, you have to do a sharp turn. So, you have to be prepared to, parang sa medical, sa ospital, meron mga emergency cases, di ba? So, may mga ER tayo. Okay. Oo po. Mas madali ko siyang marerelate doon kasi ang background ko nursing. So, parang ER. So, emergency, you have to do some things na labas siya sa normal optimization process mo. Okay? You have to make some sharp turns. Now, ang main objective natin is to stay within budget cap. Yun Opo. yung main eh. Tas, second to that is, dun mo gagawin yung optimization. Dun ka magdi-deep dive. Okay? But, ang importante muna, makat mo muna yung spend. So, ang gagawin mo, for this, I'm assuming marami kang na-create na campaign other than exact. So, may mga auto, category, ganyan. Opo. What you do, you focus your spend to exact, pause all of the campaigns not related to exact. Okay po. Kasi why? Exact is the only campaign type in sa sponsored products kasi, I'm assuming sponsored products lang to. Wala ka pang SB kasi limited lang yung budget mo di ba? Opo, coach. SP, ang makapag-move lang ng organic keyword ranking is exact match campaigns. Okay, period. So, kung may Kahit ibang magsasabi otherwise,
then pwede naman natin pag-usapan, like, let's talk about it, kung ano yung reasons why other match types can influence organic ranking. But, at the end of the day, si exact kasi, in my experience, it moves organic ranking talaga. Ngayon, dedicate mo yung spend mo, dapat yung $100 mo lang dapat na spend. Mm. Since ngayon nagdoble ka, dapat yung spend mo in the next 2 days, dapat below 100 para mabalanse mo siya. So, dapat Opo. maging 50. Kasi Mm. dalawang araw ka nag-200 eh. Sumobra ka ng 200 actually eh. So, dapat Mm. maging 50 lang yung spend mo today and tomorrow. Kung hindi ka nakapag-optimize today, in the next 3 days, dapat $50 lang spend to stay within budget cap. Okay? Remember, your goal is to be within the budget cap. Okay, coach. Unless, Mm. kausapin mo yung client, mag-shift tayo from budget cap to tacos cap. Okay. What if coach ngayon kunwari bukas kasi yung meeting namin. Ngayon ipo-post ko for the meantime, Yes. temporary coach. Yes. And then pagka sinabi niyang, okay, let's go to Tacos Cup and then Reactivate mo siya. i-activate ko ulit coach. Yes. And then, Pero wag mong ano, iiwanang wag mong i-off yung exact ha. So as Apo, long as yung coach. exact mo is makikita mo magbabago yung spend allocation kasi probably kung may phrase ka, broad or auto, yung ibang nasa exact mo kasi magde-deliver siya ng mas efficient kasi wala ka ng mga auto campaigns. Hindi na Yes, siya coach. possible, hindi ko kasi alam kung na-negate mo na ba yung mga keywords. This is for sorry for yung sa ibang mga newbies baka Wala kasi pa akong sobrang coach. hindi Wala pa baka akong na-negate yan since 1 week pa lang yung ibang campaigns tapos yung iba 1 week pa lang next week. So, fresh pa lang yung data coach. Kaso lang, nag-word ako about sa spend budget cap ko na po coach eh. Okay. Okay. Good 'yun kasi dapat talaga as early as now kahit hindi pa Mm. malayo pa yung month, aware ka. You Mm. have the situational awareness sa account performance. Opo, coach. So yun, very important yun sa mga PPC managers. Ngayon, Ah, yun nga, reallocate mo yung spend mo muna sa exact. Pause mm. mo muna lahat. Ano ba yung current budget mo sa mga exact mo ngayon? Ano coach, ano lang yung mga 10 yung daily budget ko lang nilagay ko lang 10 coach yung Okay. mga goods. Pero yung mga exact ko coach na wala pang orders tapos mataas yung ACOS, nasa $5 daily budget ko Okay. lang coach. Sige, okay lang. Kasi bakit? Mm. Yung CPC mo naman, hindi naman, yung cost per click mo naman, hindi naman lumalampas ng $1. So, we'll see Okay how po. it will perform once na Mm. nakapost na yung mga research campaigns, yung discovery campaigns, which is the auto phrase broad category Okay. campaign. So, pause mo muna lahat. Check Okay, what will be coach. the spend today and tomorrow. Mm. Then, talk to your Then I client will, na sabi mo, yes client, coach. I had to pause a lot of Mm. campaigns kasi limited yung budget natin. Okay Ngayon, coach, yun na lang po yung sasabihin ko sa tapos wag ka kanya. nang mag-accommodate ng launches New, kasi okay wala ka coach. talagang, ninipis talaga yung spend allocation mo per parent acing. And hindi mo na magagawa yung mga dapat mong gawin na Apo, campaigns kasi what if yung isang exact mo, ang keywords niya, let's say 50, 100, mataas. Mm. for sure, hindi lahat yun magde-deliver. Kahit 20 siguro na keywords, hindi lahat yun magde-deliver. Kasi Oo limited nga yung po. budget mo eh. Oo nga So, po. kailangan mong either mag-create ng panibagong campaign sa mga hindi nagde-deliver. Pero at the end of the day, limited pa rin yung malalagay mong budget. So, I suggest, yun nga, you pause them, all non-exact campaigns, pause them for now. Kahit anong performance. Kahit may sales pa yan, Kahit pause maganda mo. yung ACOS po, Yes, coach. yes. Okay Kasi, po. what you can do is, if meron ng search terms yon, let's say auto yon, may search Mm. terms, tignan mo saan ka nagkaroon ng sale. Kung keyword yon, make sure that keyword is part of your exact campaign. So, Okay po. I-check ko muna coach kung hindi ko pa na-target yun. why, And kasi, then, ang reason dito, why we're doing this, for the benefit of everyone, especially for the newbies, is that we cannot control kaninong yes, ipapakita ni Otto, ni Phrase and Broad. Yung products natin, hindi natin siya basta-basta makokontrol. Whereas sa exact, makokontrol natin. Kasi gusto natin, dun lang sa term na yon, specifically sa exact term na yon. Whereas sa auto, madaming pwedeng gawin. So, pwedeng bigla kang ipakita ni Amazon trip niya, pakita ka niya sa non-relevant terms. Hindi mo makontrol. Especially oo nga po. nasa early phase ka pa lang, nag-launch ka pa lang, hindi mo pa ganun kaalam yung data mo.
So for Opo. that's why we're doing Nag-per-testing this. lahat, coach. Ayan. And then coach, yung mga nilaunch ko po kasi magto 2 weeks na, 'di ba? Ang meron tayong strategy for that sa mga newly launched na ASIN. 'Di ba? Exact lang per keyword targeting saka sa product targeting po. Once na after 2 weeks na po yung coach, i-retain po ba natin yung yung mga good campaigns po, then launch po ako ng another normal campaigns po. Yes. Yes. Basta make sure that the product is ad ready. So kapag kasi may nag-launch ka and Mm. ako ang talagang sinasabi ko kapag nag-run kayo ng ads is to have your Reviews. product listings ad ready. So kasama na doon yung listing, maayos na images, tapos meron na siyang rating. So Wala pa dapat nga at pong ratings. pag walang rating yon tapos in-advertise mo, set expectation. Sabi mo, I mean, client, do you still want to advertise this or not? Kasi, I mean, makakatulong yung honeymoon period. So may honeymoon period kasi for the benefit of everyone here. May honeymoon period pag nag-launch ka sa Amazon and limited lang yung time na yun. After that, you're on your own. Hindi ka na ipupush. Wala nang extra push from Amazon. So Opo. kapag hindi ka nagkaroon ng ratings within that period, sobrang papangit talaga yung performance mo after that, after the period. So para ma-maintain mo yung performance mo, dapat magkaroon ka ng rating. So either you go with Amazon Vine, or if yung client may mga friends siya, mag-order kahit mga 1 up to 5 to 10 na magkaroon ka ng reviews, ayun. Kasi makaka-apekto talaga siya sa conversion and sa click-through rate. Kasi kahit tayo, 'di ba? Pag bibili ba kayo sa mga Shopee, Lazada or TikTok shop, gusto nyo ba bumili sa isang product na wala pang nakaka-try or walang reviews? Medyo hesitant tayo, 'di ba? So, Opo. ganun din sila. Ganun din sa Amazon. Okay? So, Opo, coach. ayun. I hope na-answer ko na siya. And, Yes, coach. ayun, pwede mo Prepare ko na na lang. So, oo. tomorrow bukas coach, ayun nga, meeting namin. Yun na lang yung sasuggest ko. And then yung mga nag-serve ko based sa 1 week na performance ng campaign po namin. Okay. Yeah. Sige po. Sige po, thank you, Just ask coach. lang po kung may further sa chat na lang kasi so that we Apo ko. medyo really sorry lumampas tayo ng hindi ka 1 hour expected, lang no? po ba? Hindi. Initially kasi inisip ko 1 hour lang talaga kasi hindi ko naman alam kung madami magjo-join and I'm really thankful na umabot tayo ng 20 plus. So I'm really happy na umabot tayo ng 20 plus and na-appreciate ko talaga yung mga nag-ask and wag po kayo mahiya. Ask lang kayo continuously sa group chat. Kahit saan man kayong so meron tayong newbie chat and meron din tayong advanced chat. So kung medyo advanced yung question nyo, mas maganda kung doon. Then for the newbies, wag kayo ma-overwhelm. Okay? We can help you with this, guide you. Mag-enroll ka man sa course ko o hindi. Basta importante, maging certified ka sa Amazon. Free. Yun yung pinaka-importanteng certification. Okay? So, and thank you for this, Miss Rosa. Pwede mo na siyang i-stop sharing. Sige, coach. Thank you din po sa help. Ayan. Thank you so much po for sharing. Ayan, na-share mo na yung Facebook mo sa amin. Ay. Ayan, nakikita na tuloy namin yung Facebook. Oo nga po eh. Ah, Paano ba yung stop na to share screen ko? Teka, hindi ko sure eh. Paano ba yung host tools na to? Okay, yan. Tanggal ko Ayan. na. Sige. Okay, Baka coach. maraming Thank you. mag-add sa'yo pero makikita na yan. Makikita to sa YouTube. So sorry about that. Ayun. So everyone, thank you so much po for joining. And I do have an announcement to make. But before that, I would just like to request everyone to doon sa thread na nag-post ako nitong
free webinar. If you can just share a feedback or 1 or 2 dun sa mismong thread lang nung webinar natin, very much appreciated. Tapos, then if you know someone na tingin niyo magbe-benefit sa community natin, feel free to invite them to our community. And then they can ask naman kung mga nagsa-struggle sa Amazon, kung meron kayong mga kilala, just feel free to add them. Tapos, dun pala sa thread ng Zoom, para dun sa mga, para lang to sa mga hindi pa nakapag-join sa paid course. So aside from the feedback that you'll do, you post a number. Okay. So we're 21 here. May mga iba kasi nag-join dito, students ko na so hindi kayo kasali doon. Okay. You paste a number. What you can do, I mean, kahit sa mga student, pwede kayong send naman ng feedback. It's up to you. But for the non-students, paste kayo ng number from 1 to 20 siguro, since 20 lang naman tayo. Or 1 to 50. Wala. Kasi may mga manonood pa ng like recording. Pero para makasama yung mga nanood sa recording, para makasama kayo next time, is join the live session. Okay. I have the parang list ng mga nag-join ngayon. Screenshot ko lang siya. May nag-leave eh. Hindi ko alam kung sino, pero ni-screenshot ko lang yung mga nag-join ngayon. Wait lang Kasi this is aligned dun sa announcement ko today. So you post a number dun sa thread. Siguro 1 to 20, okay na yun. Kasi hindi naman, kapag may nauna nag-post ng number na yun, hindi na pwede. Okay. So I'll choose one from that na hindi ko pa student, and I'll give free access scholarship to the Amazon PPC paid course. So free siya, and that is my token of appreciation for joining this live Wow. session. Ayun po. Hindi po dito, mama, sa thread doon sa sa thread doon sa nagpost si Ma'am Yvette. So, Push nyo na yan, guys. doon po sa doon sa thread natin sa Facebook group. So doon, number lang po. And then after that, you can actually combine it with your feedback or review. Okay po. So 1 to 20. So right now, you can do that. Comment kayo. Then sa mga students ko, pwede kayong mag-post ng number. But pag napili yung number na yon, you can nominate that to a friend na gusto niya mag-Amazon PPC, and just let me know. Okay, I will post a randomizer. I haven't done this so I will search paano yun. Kung may nakakaalam, like not randomizer. At alam ko may ganun na magpipick ng number. Oh, may Para ganun, siya. coach, na app. Ayun, si Ma'am Rose may alam pala. Sige, send mo sa akin. I'll let that pick yung sinong papalad na mabibigyan ng free access sa course. So, yung access na makukuha mo is the same as the access na meron yung mga students. Now, if you have, magkakaroon ka rin live Seller Central access. If you already have Seller Central access, it's fine. If you're like, nasa advanced ka na, wala nang problema. Basta same, equal with the students. And I hope yung mga students naman won't feel bad about this, because this is aligned with the anniversary of the free community and to show my token of appreciation. So every time na magkakaroon ako ng live session, I encourage everyone to support it. And then join kayo. Okay? Kasi magbibigay tayo ng free scholarship sa mga hindi pa nakapag-Amazon PPC. So just
per session, I'll do one. I'm thinking probably like for now, like once a month or twice a month, I'll do the sessions, non-live. So most likely, like 1 to 2 per month yung mabibigyan natin scholarship. And then, yun, just continue like inviting everyone that you know na pwede mag-join. Send them this recorded. Once na-uploaded na siya sa YouTube, I'll send the link dun sa thread. And then request then na if you can syempre subscribe, that would be helpful. If not, no worries. Hindi ko naman i-hold it against you. But yun. So, sana lahat nakapag-post na ng number. And then sana yung mga manonood ng recording, next time if you want to be included dun sa scholarship sa numbers, then make sure to join the live session. Yun lang naman po, and thank you so much sa lahat na nag-join, and I really appreciate it. And with that po, we'll end this session. Thank you very much po. Medyo nag-overtime tayo. So yan, just to set expectations tayo, baka humaba din. Depende naman sa mga join eh. And really thankful, di ko na-expect na 20 plus yung abot tayo ng 20. Yeah. Thank you so much po sa lahat. Sa susunod na 100 na yan, coach. Tingnan natin, we'll see. So kapag mas marami kasi yung mag-join, liniit yung chances mo ng ano. But I hope this will not encourage like crab mentality to everyone. Like, wag. Okay. Let's just continue building and helping each other. So yun po. And with that, thank you so much and I'll end this call. Thank you po. Bye po. Thank you po. Bye. Thank you.